Hindi kontento ang grupo ng mga magsasaka sa mga programa ng administrasyon para sa sektor ng agrikultura, kasabay ng pag-asang matutugunan ng Pangulo ang kanilang mga hinainga sa nalalapit na State of the Nation Address or SONA. Ayon kay Leonardo Montemayor, ang chairman of the board ng grupong Federation of Free Farmers, sa bagamat patuloy na naglalaan ng pamahalaan ng pondo para sa irigasyon, makinarya at dekalidad na binhi, hindi naman umano napapakinabangan ng mga magsasaka ang mga ito dahil sa patuloy na pagpasok ng imported na bigas tuwing panahon ng anihana. Dahil dito bumabagsak ang farm gate price ng palay at nalulugi ang mga magsasaka. Binigyang din pa ng grupo na noong 2025 ay umabot pa umano sa 8 piso kada kilo ang presyo ng palay sa ilang lugar, kabilang ng Isabela at Cagayan na malayong mas mababa sa gastos sa produksyon. Tinatayang umaabot sa 50 pesos o 50 billion pesos ang kabuang nawawalang kita ng mga rice farmer kada taon mula nang ipatupad ang liberalisasyon sa pag-aangkat ng bigas noong 2019. Katumbas ito ng humigit kumulang 17,000 na pesos na pagkawala sa kita ng bawat isa sa tinatayang 3 milyong magsasaka ng palay sa bansa taon-taon. Bukod dito, sinabi rin ng grupo na nabawasan ang pondong nakalaan para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF matapos ibaba ng pamahalaan ng taripa sa imported na bigas sa pamamagitan ng Executive Number 62 noong 2024. Ayon sa kanila, dahil sa pagbaba ng taripa mula 35% patungong 15%, lumiit din ang koleksyon ng Bureau of Customs ng tinatayang 44 billion pesos. Pondo sanang magagamit sa pagbili ng makinarya, pamamahagi ng binhi, pagsasanay ng mga magsasaka at pautang sa sektor ng agrikultura. Kung matatandaan niya nitong nakaraang SONA, naging sentro ng talakayan ang illegal smuggling ng mga agricultural products. Anya noong nagbanta ang Pangulo na habulin ang mga nasa likod ng illegal na aktibidad, subalit hanggang ngayon ay wala pang malinaw na tugon at walang napapanagot ang gobyerno. Maliban na lamang sa smuggling ay pinangako rin ng Pangulo na pananagutin ang mga negosyante, reseller at retailer na sangkot sa profiteering, maliban na lamang sa pangakong palakasin ang industriya ng niyog at pagsasabatas ng National Land Use Act. Taong 2025 din nang maibunyag ang anomalya sa flood control budget at hanggang ngayon ay wala pang malalaking personalidad na napapanagot at nakukulong. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Federation of Free Farmers, Chairman of the Board, Leonardo Montemayor. Natin kung may mangyayari po sa Lunes at makapagsabi po ng na presidente na hindi lang maraming nahiya o hindi may mga nakulong. Yes po, sir. Sir, any message na lang po if ever na may message po kayo, karagdagang mensahe, lalong-lalo na po sa mga farmers po natin, sir. And of course, natutukan ho ng taong bayan, of course, ito pong SONA na sa darating po na Lunes. Well, it's about time na Bombogarli na kumbaga sa English, we take our public officials into account. Meron silang pananagutan kasi inihalal natin sila, diba, sa pamagitan ng ating suporta, sa ating boto, sa atin lang gagaling ang kanilang sweldo at mga gastusin bilang opisyales at kawani ng pamahalaan. So, meron po silang responsibilities na ibalik yung ating tiwala at ating suporta sa mapagitan po ng maayos na pamamahala po ng kanilang